Kita-kits! Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tomas. Walang eksaktong taon. Kanlaon, Negros Oriental. Noon pa man, laganap na ang mga kwentong kababalagan sa paanan ng Kanlaon. Mga engkanto na gumagala sa gabi. Mga aswang na nagtatago sa dilim. Sa isang baryo sa Kanlaon naninirahan si Mang Densyo. Ginagalang na albularyo na palaging nilalapitan ng mga tao tuwing may karamdaman at kakaibang pangyayari. Lagpas 70 taong gulang na siya. Subalit nananatiling lihim ang kanyang isipan at matibay ang paniniwala ng mga tao sa kanyang kakayahan. Kasama niya sa bahay ang nag-iisang anak, si Tomas. Ngunit hindi katulad ng kanyang ama. Si Tomas ay lumaki sa bisyo. Mas gusto niya ang barkada, alak, sabungan, kaysa sa mga tinuturong dasal ng kanyang ama. Isang gabi habang abala si Mang Densyo sa kanyang maliit na altar at nagdarasal, nakaupo naman si Tomas sa balkonahe, hawak ang bote ng gin. Anak Tomas, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, walang maidudulot na maganda ang pag-inom ng alak. Kapag nawala ako, sino nang tutulong sa mga taga-baryo? Wika ni Mang Densyo. Puro na lang kayo himala, dasal. Panahon na ngayon ng modernong doktor. Sino pa bang maniniwala sa mga orasyon nyo? Kung may sakit ang tao, ospital ang pwedeng puntahan, hindi anting-anting. Hindi lahat ng karamdaman ay kayang ipaliwanag ng mga Doktor Tomas. May mga nilalang na hindi nakikita ng iyong mga mata. Mga matang palaging nakamasid, nag-iintay lamang ng sandali ng iyong kainaan. Ngumisi lang si Tomas, sabay lagok sa kanyang inumin. Tay, baka kayo lang ang nakikita nila. Hindi ako. Lasing ako, oo. Pero hindi naman ako baliw. Hindi na kumibo si Mang Densyo. Ngunit makikita ang pangamba sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang gabi, habang nakahiga si Tomas at lasing na lasing, nagising siya sa kakaibang ingay. Sa una ay mahina lang, parang kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanilang bakuran, hanggang sa sinabayan ito ng pag-alulong ng mga aso sa buong baryo. Ay nako, mga aso nga naman. Palagi na lang silang ganyan tuwing gabi. Para bang may ibang laman ng dilim na hindi ko nakikita. Nagdadalawang isip man. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Sa gilid ng kakahuyan may kung anong kumikilos. Mahaba ang mga kuko. Kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga matay nagniningning, kagaya ng sa pusa. Subalit nagtataglay ng isang nakakapanindig balahibong kasamaan. Agad siyang lumabas ng silid upang puntahan ang kanyang ama. Tay, may tao yata sa labas. O baka hayop, hindi ko po alam eh. Naabutan niyang nakaupo si Mang Densyo sa harapan ng altar. Maigpit na hawak ang isang bote ng langis. Ang muka ay seryoso. Walang bakas ng gulat sa sinabi ng anak. Parang matagal niya nang inaasahan ang pangyayaring ito. Nandito na sila, Tomas. Matagal na nilang inaantay ang gabing ito. Ho, sino po sila, tay? At saka, bakit po nila inaantay ang gabing to? Ano ho bang meron? Ang mga anino ng kadiliman o tawagin nating mga aswang. Matagal na akong sinusubaybayan. Batid nila na malapit na akong kunin ang panahon. At kapag nawala ako, ikaw ang susunod na lalapitan. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Pero gaya ng kanyang nakagawian,
Pinilit niyang tabunan ang takot sa isang pilit na tawa. Ano bang sinasabi mo, tay? Baka epekto lang yan ng sobrang pagdarasal niyo. Wala namang ganyan eh. Mga kwento lang yan para takutin ng mga bata. Hindi lahat ng matay nakikita ang katotohanan, Tomas. Darating ang oras na wala ka ng ibang aasahan kung hindi ang gabay ng ating angkan. Matapos ang ilang araw, biglang nanghina si Mang Densyo. Hindi na siya makatayo. Palaging hinihingal at halos pabulong na ako magsalita. Isang gabi, tinawag niya si Tomas. Anak, halika dito. Dito ka sa tabi ko. Wala na akong mahabang oras. Sa tingin ko, hindi na ako magtatagal. Lumapit si Tomas sa ama. Nakakunot ang noo at pinipigilan ang nangingilid na luha. Tatay naman, huwag niyo nga akong sabihin yan. Kaya niyo po yan. Hindi niyo pa nga nakikita kung paano ako magbago eh. Hindi ko na kailangan makita ka magbago, Tomas. Ang kailangan, tanggapin mo ang pamana ng ating angkan. Ang gabay ay ililipat na sa'yo. Dahan-dahan niyang inabot ang kwintas. Sa dulo nito ay merong bato. Kasama pa ang isang pulang tela na may mga nakaukit na letra. Isang maliit na bote ng langis na kulay berde. Tay, ano ba itong mga binigay mo? Hindi ko alam kung para saan yan at hindi ko rin alam kung paano gagamitin. Huwag ka masyadong mag-isip, Tomas. Hayaan mo ang kapangyarihan ng kalikasan ang magpasya at magturo sa iyo ng mga dapat mong gawin. Pumatak na ang luha ni Tomas. Ngunit hindi na niya nakuha pang magsalita. Napapikit si Mang Densyo at sa huling hininga, biglang lumamig ang buong paligid. Kasabay nito sumambulat ang mga may hinang bulong mula sa lahat ng sulok ng bahay. Hindi ito basta hangin. Parang mga tinig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nag-uusal ng mga salita na hindi niya maintindihan. Unti-unting lumakas ang mga ito. Parang daang-daang boses na sabay-sabay nananalangin, sabay-sabay na naghihinagpis. Kinabukasan nilibing si Mang Densyo sa maliit na sementeryo ng baryo. Dumalo ang halos buong komunidad. Mga kapitbahay, magsasaka, matatanda, maging ang mga taong minsang humingi sa kanya ng lunas at gabay. Habang unti-unting binababa ang kabaong sa hukay, pumatak ang maraming luha. Sa bawat hikbi naroon ang alaala ng kanyang kabutihan, ang albularyong nagligtas sa kanila mula sa mga sakit, sumpa, at dilim na minsang dumapo sa kanilang buhay. Kaso nga lang sa gitna ng pagluluksa, nakadama si Tomas ng hindi maipaliwanag na presensya habang nakatayo siya sa harap ng kabaong ng kanyang ama. Biglang bumigat ang hangin, nanlamig ang kanyang katawan, para bang may dumampi na malamig na hininga sa kanyang batok. Napalingon siya ng marahan ngunit walang tao. Sa dulo ng sementeryo, sa ilalim ng malalaking puno, parang may pigurang nakatanod sa malayo. Hindi ito gumagalaw, subalit ramdam niyang nakatitig ito sa kanya at nag-aantay. Tomas, wala na ang tatay mo. Sana matutunan mong pahalagahan ang iniwan niya. Hindi biro ang maging albularyo. Aling Bibing, hindi ko kayang gawin ang mga yan. Hindi ko naman po alam yung mga dasal eh. Kahit yung mga ritual. Paano ko magagampanan ang iniwan ni tatay? Kung ikaw ang pinili ng iyong ama at ikaw ang pinili ng gabay, siguradong darating ang kasagutan sa iyo sa tamang panahon. Matuto kang mag-antay. Hindi na kumibo pa si Tomas. Ang bawat salita ni Aling Bingbing parang martilyong kumakatok at paulit-ulit na umaarangkada sa kanyang isipan. Subalit sa kabila nito,
Ang kanyang puso ay nananatiling mabigat, puno ng alinlangan, takot, at pagtanggi sa kapalarang hindi niya hiningi. Kinagabihan, habang lasing na naman si Tomas at nakahiga sa kanilang bahay, muling nag-uunahan sa pag-alulong ang mga aso ng buong baryo. Bagaman ngayong gabi mas malakas, mas nakakabingi, sabay-sabay na nagbabadya ang masamang darating. Nagising ang binata sa mga kakaibang ingay, malakas na pagaspas, na parang may pakpak sa buong paligid. Sumilip siya sa bintana at sa halip na kalabog, nakita niya ang mga sanga ng puno na gumagalaw, pilit na hinihila ng hindi nakikitang kamay. Mula roon, nagsimulang kumalat ang maitim na usok na gumuguhit ng mga kakaibang anyo. Mabilis at mapanlinlang, nakapalibot sa kanyang bahay na wari nagkukulong sa kanya. Sa gitna ng takot at pagkabalisa, napaisip si Tomas, baka nga tama ang kanyang ama. Totoo nga ang mga aswang na matagal niya nang inaakalang katang-isip lamang. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay, na para bang may malamig na puwersang dumagan sa kanyang dibdib. Hirap siyang makahinga. Sa gitna ng katahimikan, gumalaw ang kanyang kwintas na iniwan ng ama, na para bang may sarili itong buhay. Dahan-dahan itong gumalaw mula sa altar at biglang tumilapon. Bumagsak sa sahig hanggang sa napunta sa paanan ni Tomas. Nanginginig ang kanyang kamay habang marahan itong dinadampot. Sa mismong sandaling dumampi ito sa kanyang palad, isang malamig at mabigat na boses ang sumulpot. Hindi nagmula sa paligid, kundi dumiretso sa kaibuturan ng kanyang isipan. Para bang may kausap siyang kaluluwa na naroon mismo sa loob ng kanyang ulo. Panglabanan mo ang takot. Pahiran mo ng langis ang iyong mga mata. Tay! Tay! Ikaw ba yan, Tay? Walang sumagot sa kanya. Ngunit ang kwintas ay kumislap, nakaparehong liwanag ng araw. Nagmistulang apoy at dahil naguguluhan na si Tomas, kinuha niya ang maliit na bote ng langis na kulay berde, binuksan at pinahid sa kanyang mga mata. Pagdilat niya, nanigas ang buong katawan sa nakita. Sa labas ng bahay, nagtitipon ang mga aswang. Mga mata na nagbabaga sa dilim, mahabang kuko na kumikislap na parabang bagong hasa. Mga pakpak na nakatiklop, ngunit nanginginig sa pananabik. Isa sa kanila ang marahang lumapit sa bintana. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ngumisi ito. Ibinuka ang bibig na puno ng matutulis na ngipin. Nawari ba handa ng lumapa? Ikaw ba ang bagong tagapagbantay? Masyado kang bata. Lasinggero ka pa. Madali kang mamamatay. Napalunok si Tomas. Nanginginig ang tuhod. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o sisigaw. Pero bago pa siya makagalaw, sumagi sa kanyang isipan ang ama. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Kusang gumalaw ang kanyang bibig. Kusang pumapasok ang mga dasal sa kanyang isipan. Kasabay ng lahat ng ito, sinuot niya ang kwintas na binigay ng ama. Mula roon, sumiklab ang matinding liwanag na kumalat sa buong bahay. Napatras ang mga aswang. Umangil. Nagliyab sa kanilang anyo sa tindi ng liwanag. Isa-isa silang umurong. Malakas na angil ang pumalahaw sa lugar. Subalit bago tuluyang maglaho sa dilim, isa sa kanila ang muling nagsalita. Hindi bilang banta, kundi parang sumpa na kumakapit sa bawat sulok ng dilim. Hindi ka magtatagal, Tomas. Konting panahon na lang. Yang laman mo ay magsisilbing pagkain at ang kaluluwa mo mapapasa amin. Bumagsak si Tomas sa sahig.
Pawis na pawis at hingal na hingal. Suot pa rin niya ang kwintas at hawak ang bote ng langis. Day, hindi ko po kakayanin. Hindi po ako katulad nyo. Hindi ako matapang. Hindi rin ako marunong. Duwag lang ako, tay. Wala akong silbi. Wala akong kayang gawin. Sa kanyang isipan, muli niyang narinig ang boses ng ama. Walang silbi ang isang taong sumusuko. Ikaw ang napili, Tomas. Panglabanan ng lahat ng takot at pagdududa. Huwag maging makasarili. Tignan mo ang kapakanan ng buong baryo. Kung hindi mo aayusin ang iyong sarili, walang magliligtas sa kanila. Napagulgul si Tomas. Maigpit na hinawakan ang kwintas. Sa unang pagkakataon, hindi niya na inisip ang sarili bilang basagulero at duwag. Sa halip ramdam niya ang bigat ng bagong katauhan. Isang bantay, isang gabay, kahit pilit niya itong tanggihan. Makalipas ang ilang araw mula nang sumalakay ang mga aswang sa kanilang bahay, hindi pa rin makapaniwala si Tomas sa mga nangyari. Bawat paggising sa umaga ay basang-basa ng pawis at tuwing gabi naman ay halos hindi dalawin ng antok. Binabagabag siya ng mga alaalang naganap. Napansin ng mga taga-baryo ang malaking pagbabago sa kanya. Ang dating lasinggerong si Tomas, na palaging nakatambay sa tindahan para bumili ng alak, ngayon ay bihira nilang makita roon. Mas madalas siyang nakaupo sa harap ng maliit na altar. Hawak-hawak ang mga lumang papel ng orasyon. Tila ba pilit inuukit sa kanyang isipan ang bawat titik at dasal na iniwan sa kanya ng ama. Tomas, ikaw nga ang kahalili ng tatay mo. Hindi ko alam, Aling Bingbing. Hindi ko nga alam kung tama ba yung ginagawa ko eh. Pero isang bagay ang sigurado. Totoo ang mga aswang. Nakita ko sila mismo sa harapan ng bahay namin. Gusto nila akong patayin. Kaya ikaw ang pinili ng gabay, Tomas. Huwag mong isawalang bahala. Ang buong baryo ay umaasa sa iyo. Ramdam niya ang bigat ng tungkulin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, natatakot pa rin siya. Pagsapit ng dapit hapon, kumatok ng mariin sa bahay nila Tomas ang isang pamilya mula sa kabilang sityo. Hingal na hingal ang ina. Buhat-buhat ang anak. Nangingitim ang labi at nanginginig ang buong katawan. Tulungan mo kami. May dumaan akong ano sa bubong namin kagabi. Pagsapit ng umaga, bigla na lang nanghina yung anak ko. Halos hindi na siya makaingay. Naawa na ako sa kanya. Natigilan si Tomas habang nakatingin sa bata. Kumabog ang dibdib. Nanuyo ang lalamunan. Mistulang lahat ng bigat sa mundo ay pinatong sa kanya. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ako katulad ng aking ama. Muling dumaloy ang isang pamilyar na tinig sa isipan. Boses ni Mang Densyo. Huwag mong kalimutan ang mga prosesong napagdaanan. Hawakan mo ang kwintas. Lagyan ng langis ang noo ng bata. Ulitin mo ang dasal. Huwag kang bibitiw. Huminga ng malalim si Tomas. Pilit na pinapatatag ang kalooban. Kinuha ang bote ng langis. Hinawakan ng kwintas. Dahan-dahang pinahid ang langis sa noo ng bata habang inuusal ang mga dasal. Mga salitang nagmumula sa lihim na orasyon ng kanyang ama upang pawiin ang karamdaman. Itaboy ang dilim at ibalik ang liwanag ng buhay. Habang binibigkas ang mga kataga, unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ng bata. Ang namumutlang labi ay nagkulay rosas hanggang sa bigla itong napaungol. Huminga ng malalim at sa isang iglap, umiyak ng malakas. Napagulgol sa tuwa ang ina. Lumod sa harapan ni Tomas.
Niyakap ang anak at paulit-ulit na nagpasalamat. Maraming salamat, Tomas. Maraming salamat sa tulong mo. Napatitig si Tomas sa sariling mga kamay. Namimigat. Nanginginig. Ngunit habang may kakaibang init, namilog ang kanyang mga mata. Sa kabila ng tagumpay ay napabuntong hininga. Tay, ako na po ba talaga? Ako ba ang pag-asa ng baryo? Kakayanin ko ba to? Ngunit ang kabutihang iyon, hindi nakalagpas sa mga matang nagmamasid sa dilim. Pagsapit ng gabi, habang tahimik na natutulog ang mga tao, muling umarangkada ang mga aswang sa kakahuyan. Isa-isang sumulpot mula sa dilim. Ang ilan ay gumagapang na parang malalaking alimango. Ang iba ay kumikibot ang mga katawan na parang baluktot na sanga. Sa kanilang mga kamay, kumikislap ang mahabang kuko. Ang kanilang mga ngiti, sabik sa dugo at laman. Ikaw nga ang bago. Pero hindi lahat ng tagapagbantay ay nagtatagal. Malakas ang iyong ama. Pero ikaw, ramdam ko sa iyo ang kainaan. Dahan-dahan silang lumalapit sa bakuran ni Tomas. Ramdam ng binata ang panginig ng tuhod, pero pinilit niyang tumindig. Hindi niyo na ako madadaan sa ganyan. Hindi niyo ako matatakot kahit anong mangyari. Hindi niyo maaangkin ang baryo namin. Tama na ang salita. Ipakita mo ang lakas mo. Tumalon ang isa sa mga aswang sa bubong ng bahay. Ang bigat nito ay umuga sa buong kisame. Mabilis nitong sinubukang pasukin ng bintana. Ang mga kuko ay kumakaskas sa kahoy. Nag-iiwan ng malalim na gasgas. Kagad dinakma ni Tomas ang bote ng langis at hinagis ito. Sa mismong pagdampi ng langis sa balat ng halimaw, bigla itong nagliyab na parang sinunog na papel. Napaangil ang nilalang. Ang tinig ay matinis. Napakasakit sa tenga kung papakinggan. Tay, anong gagawin ko? Tulungan mo ako. Pakinggan mo ang takbo ng iyong katawan. Pakiramdaman ang puso. Kusang kikilos ang iyong katawan. Pinikit ni Tomas ang mga mata. Maigpit ang hawak sa kwintas. Humugot siya ng lakas mula sa takot at buong siglang inusal ang dasal. Binuksan ang botelya ng langis. Isang buhos, isang saboy. Kumalat ang langis sa paligid. Mula sa kanyang kamay at pinama ng kwintas, lumabas ang nakakasilaw na liwanag. Muli na namang umangil ang mga aswang na parabang natutunaw isa-isa. Unti-unti silang naging abo at tinangay ng hangin. Naiwan ang amoy ng sunog na laman, mapait at nakakasulasok. Pagmulat ni Tomas, tahimik na muli ang paligid. Wala na ang mga aswang. Tanging dilim at usok na lang ang naglalagi. Ramdam niya sa kanyang dibdib na hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kinabukasan lumapit sa kanya ang mga taga-baryo. Nagpapasalamat dahil sa pagligtas sa kanila. Hindi kaagad nakasagot si Tomas. Tumitig siya sa altar ng ama. Hinawakan ng kwintas. Kung ito man ang kapalaran na ibinigay sa akin, tatanggapin ko ng buong puso. Pero sa loob ni Tomas, mas mabigat pa ang susunod na kaganapan. Dahil kung mas lalakas siya, mas lalakas din ang mga kalaban. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pag-atake ng mga nilalang. Akala ng ilan sa baryo ay tapos na ang panganib. Tahimik ang mga gabi. Bumalik sa normal ang buhay. Ngunit para kay Tomas, hindi pa ito ang kapayapaan, kundi bagong unos. Hanggang sa nagsimula ang bangungot ni Tomas. Bawat gabi, natatagpuan niya ang sarili sa gitna ng kakahuyan. Malamig, madilim,
Nakakabingi ang katahimikan. Bawat yapak niya ay naglalangit-ngit ang mga tuyong dahon sa ilalim. Paglingon niya ay natigilan. Nakita ang sarili hindi bilang gabay, kundi bilang dati niyang anyo. Lasinggero, duguan ang muka, walang damit pang itaas, at may hawak na bote ng alak na tumutulo ang laman na parang dugo. Tagapagbantay. Tigilan mo ang pagpapanggap. Wala kang silbi at mananatili kang kanon. Dahil sa'yo, lahat sila mamamatay. Ngumiti ito ng nakakaloko. Sa harap niya dahan-dahang nagbago ang anyo. Naging itim ang mga mata. Lumabas ang matutulis na ngipin. Sa isang iglap, nakatayo na roon ang aswang nakamukha niya mismo. Ano ba naman to? Kahit sarili kong isipan, kalabang ko na. Unti-unting nilamon ng takot ang buong baryo. Sa bawat gabi, kahit wala pang sumasalakay, hindi na mapakali ang mga tao. Ang ilan ay naniniwalang ligtas sila dahil kay Tomas. Ngunit may iba rin ang nagsimulang mag-alinlangan kung kakayanin ba silang ipagtanggol lahat. Hindi ako kumbinsido. Oo, anak siya ni Densyo. Pero hindi ibig sabihin kasing lakas niya ang kanyang ama. Si Tomas, isang lasenggo na biglang nagbago at piniling maging gabay. Hindi ako naniniwala. Huwag kang ganyan, Teroy. Kung hindi dahil sa kanya, wala na tayo dito ngayon. O baka naman lalo tayong napapahamak dahil siya ang punterya ng mga aswang. Baka dapat palayasin na lang natin siya bago pa tuluyang masira ang baryo. Basta ang alam ko si Teroy ang ating gabay. Hindi aksidente na siya ang pinili. At kung hindi natin siya pagkakatiwalaan, paano natin maaasahan na maliligtas ang baryo? At habang patuloy ang pagtatalo, hindi nila namalayan na nasa malapit lamang si Tomas. Nakatayo sa likod ng isang malaking puno, tahimik na nakikinig. Bawat salitang bumibitaw mula sa bibig ni Mang Teroy ay parang sibat na paulit-ulit tumatama sa kanyang dibdib. Sandali siyang napayuko. Ramdam ang hapdi ng alinlangan ng kanyang mga kababaryo. Ngunit hindi niya ito hinayaang lamunin ang kanyang kalooban. Sa halip pinigilan niyang bumigay. At muling sumagi sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ama. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, biglang dumilim ang langit. Ang malamig na hangin ay umihip na para bang may kasamang mga bulong. Ang mga aso sa baryo ay nagsipagtahulan. Muling umatake ang mga aswang. Mas marahas, mas mabilis, mas mabangis kumpara noon. Ang mga residente ay nagsisigawan, nagsiksikan sa kanilang mga bahay. Ang iba ay nagdasal na lamang. Mula sa gubat lumabas ang kakaibang nilalang. Napakalaki ng itsura. Ang balat ay kulay abo. Makapal na parang batong buhay. Ang mga mata ay nag-aalab na pula. At sa bawat pagakbang, maririnig ang pagdagungdong ng lupa. Narito na ang pinunong aswang. Ang ugat ng lahat ng lagim sa kanilang bayan. Ang pinagmula ng kasamaan ng ilang henerasyon na bumabalot sa mga gabi. Tomas, bibigyan kita ng pagkakataong mamili. Sumama ka sa akin. Gagawin kitang higit pa sa gabay. Higit pa sa tao. O tatapusin natin ang lahat ngayong gabi. Mamili ka. Ramdam ni Tomas ang takot sa buong baryo. Hindi niya maintindihan ang sarili. Sa kabila ng takot ng lahat ng tao sa lugar, ito pa ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumindig si Tomas. Hawak lahat ng gamit ng ama. Hinarap niya ang nilalang. Kung dito na ako mamamatay,
Mas mabuti nang mamatay ng lumalaban kaysa sumuko sa'yo. Ngumiti ng nakakaloko ang pinunong aswang. Halata ang labis na panglalait kay Tomas. Madalas bata, kung ano ang sinasabi ng bibig, hindi umaakma sa nararamdaman ng iyong puso't isipan. Tignan natin kung gaano kakatibay kapag nakita mo ang dugo ng mga kababaryo. Matapos magsalita ng pinunong aswang, napakabilis ng pagkilos nito. Paikot-ikot sa buong lugar at hindi na masundan pa ng mga mata. Mas tumindi ang takot sa buong lugar. Pero si Tomas, nanatili sa kanyang kinakatayuan. Kumislap sa kanyang kamay ang kwintas. Sabay niyang sinaboy ang bote ng langis habang inuusal ang mga dasal. Tumama ito sa pinunong aswang. Napaatras na parabang napapaso sa liwanag. Ang buong akala ni Tomas ay umepekto ang ginawa niya. Mula sa mga baguhan sa inyong angkan, yan ang una nilang ginagawa. Wala ba kayong bagong natutunan? Kung ano ang nangyari sa iyong ama, yan din ang sasapitin mo. Parang patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang tuhod nang marinig ang pangalan ng ama. Subalit sa halip na umatras, lalo niyang pinanghawakan ang mga gamit. Muling sumagi sa kanyang isipan ang tinig ng ama. Sa kabila ng pangamba at pagdududa, manatili kang matatag. Kung ito man ang huling laban ko, tay, tatapusin ko ito ng buong puso. Isang lasinggero na nagtatangkang maging bayani. Bibigyan kita ng magandang kamatayan. Sumugod ang halimaw. Sa isang iglap nagbanggaan ang kanilang mga lakas. Ang dilim laban sa liwanag. Ang bawat hampas ng pinunong aswang ay parang kulog. Dumadagongdong ang lupa. Ngunit tinatapatan na ito ni Tomas. Ito rin ang nagbigay ng pag-asa sa lahat ng tao sa baryo. Habang patuloy ang laban, isa-isang lumabas ang mga matatanda. Lahat ng tao sa lugar. Bitbit ang mga lumang gamit na iniwan sa kanila ni Mang Densyo. Dahil sa kaganapan lalong nagalit ang pinunong aswang kay Tomas. Kapag ikaw ay bumagsak, lahat ng tao sa baryo nyo ay mawawala ng pag-asa. Natumba si Tomas sa lupa matapos siyang tamaan ng malakas na atake. Dumugo ang kanyang bibig. Nanginig ang katawan. Sa loob ng isipan, pumasok ang takot na baka nga tama si Mang Teroy. Baka wala siyang silbi at baka hindi niya kaya. Pero sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang lumitaw. Muli niyang nakita ang imahe ng ama. Nakatayo. May hawak na lampara ng liwanag. Tandaan mo, Tomas, hindi lamang sa iyo nakasalalay ang lahat. Nasa kanila din ang liwanag. Ikaw ang mitya. Sila ang apoy. Tama. Kung kailangan kong ialay ang aking buhay, ibibigay ko. Hinding-hindi kayo magtatagumpay hanggat merong naniniwala at nananalig sa akin. Inipon ni Tomas ang natitirang lakas. Itinaas ang kwintas. Sa huling dasal, sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan. Isang bugso ng enerhiya na hindi lamang sa kanya, kung hindi sa lahat ng nananalig sa baryo. Naglabas ng matinding liwanag ang paligid. Tinabunan ang dilim. Nagsigawan ang mga aswang. Isa-isang nasunog. Natunaw hanggang maging abo sa hangin. Ang pinunong aswang ay nagpupumiglas. Ngunit dahan-dahan siyang nilamon ng apoy na nagmula sa pananalig ng buong baryo. Hindi pa to katapusan. Tandaan nyo, hanggat may takot,
babalik kami. Tuluyang naging abo ang aswang. At mula sa abo ng pinunong aswang, may malamig na panginginig na gumapang sa paligid. Hindi bilang banta, kundi bilang babala, na kung sakaling sila ay lalabanan, hinding-hindi aatras sila Tomas at ang buong baryo. Lumabas ang liwanag ng araw, sirama ng baryo, ligtas naman ang lahat. Isa-isang lumapit at nagpasalamat ang mga taga-baryo kay Tomas. Tay, natapos man ang pinakamatinding laban, alam ko na may susunod pa. Hanggat may kadiliman, hindi ako matatakot na umurong. Si Tomas ang dating lasinggero na walang tiwala sa sarili. Tuluyang naging tagapagbantay. Inasahan hindi lamang ng baryo, kundi ng buong pamayanan na nananalig sa kanya. Habang ang buwan ay unti-unting nagsasara ng gabi, isang bagong umaga ang sumalubong. Puno ng pag-asa at ng pangako. Handang-handa silang lumaban kapag bumalik ang kadiliman. Handa silang labanan ang lahat ng mga aswang. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa habak kontra aswang. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rose. Taong 1993, probinsya ng Zamboanga. Nagsimula ang lahat nung makapag-asawa muli ang ama ni Rose sa liblib na bahagi ng Zamboanga. Sinisisi ang ama dahil sa layo ng nilakbay. Palalayasin lang siya ng kinakasamang babae. Hindi ito pabor sa kadailan ng hiwalay na sa unang asawa at may anak. Pinandirian noon ang ama niya na parabang pinakamababang uri ng tao. Hindi rin siya pinaglaban ng ikalawang asawa kung kaya't napilitang maganap ng lugar upang pansamantalang tirahan. Ang kwento. Sa boli kinasal ang ama at babae. Nang umuwi sa Zamboanga, sumunod sila at ito na nga ang nangyari. Walang ideya ang pamilya ng babae kung kaya't ganun na lamang ang paghindi. Ang masakla pa, kinuha ang lahat ng pera sa rason ng pagbubuntis. Makalipas ang ilang araw lumabas ang katotohanan. Pineperahan lang at hindi totoong mahal. 12 anyos pa lamang si Rose. Natatawa sa sinapit ng ama. Kung hindi kasi nakapaghiwalay kay mama, malamang nasa mabuting sitwasyon tayo ngayon. Hindi to sa lugar na to, kuweba to eh. Nagmukha tayong sinaunang tao. Pasensya ka na. Alam kong galit ka dahil sa sinapit natin ngayon. Mangmang ako sa pag-ibig Nadamay ka pa. Hayaan mo. Hindi na ako magmamahal para hindi tayo malagay sa alanganin. Magtiis na lang tayo sa ganitong buhay. Dadayo ko sa lugar para makahanap ng trabaho. Kapag nakaipon, larga ka agad. Tugon ni Tatay Yanong. Walang reklamo na tinanggap ni Rose ang ganong pamumuhay. Nasanay din siya sa hirap, kaya hindi na bago ang sitwasyon. Ang kaibahan lang, kuweba ang tirahan ngayon. Sa kabutihang palad biniyayaan ang ama ng talento pagdating sa paghulma ng papag at bangko na yari sa kawayan. Nagkaroon ng maayos na tulugan at upuan. Ang iba naman ay sinubukang ilako sa bayan. Swerteng may dumaang namamakyaw ng ganong klase ng gawa ang hanap. Kinontrata ang ama na gumawa ng marami, bagay na hindi tinanggihan. Katuwang si Rose, kahit babae siya walang alam sa ganitong gawain, gusto pa ring makatulong. Naglalakbay sa gubat para maghanap ng kawayan. Kapag may naputol ang ama, siya itong maglilinis. Tatanggalin ang sanga at tinik. Tulong din sa pagpasan. Ang sa kanya ay magagaan. Ang problema napadpad sa lugar kung saan nananahan ang aswang dahil dayo ay walang ideya.
Habang binubuhol ni Rose ang mga kawayan ay biglang may sumutsot. Sa paglingon bumungad ang dalawang lalaki na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Matalim ang titig. Naglalaway pa ang isa. Nandiri ang dalaga kung kaya't nag-iwas ng tingin. Sa muling pagsutsot ng mga ito, nasa malapitan. Masyadong malayo kumpara sa kinaroroonan kanina. Ilang segundo pa lang din ang lumipas, kaya napapaisip kung paanong nakarating kagad. Nang kilabutan sa titig ng mga ito, dali-daling tinawag ang ama. Nagbago naman ang reaksyon ni Tatay Yanong nang makita ang mga ito. Para bang kilala ang katauhan. Magandang araw sa inyo, mga iho. Pasensya na kung napadpad kami sa lugar na ito. Sa katunayan, nandito lang kami para mamutol ng kawayan. Pagkatapos niyan, alis din kami kagad. Wika ni Tatay Yanong. Sinubukang makipagkasundo sa mga lalaki. Kaso lalong tumalim ang titig. Ilang sandali pa may matandang lalaki na lumitaw. Magandang araw din sa inyo, iho. Sa ingay ng pamumutol, naagaw ang atensyon ng mga alaga ko. Huwag kang mag-alala. Wala namang kaming balak na manggulo. Makikiusisa lang kung ano ang nangyayari sa lugar, lalo na kung bakit maingay. Wika ng matanda. Pasensya na po talaga kayo, Manong. Isa na lang din naman ang puputulin ko. Matatapos din po kami kagad ngayon. Sige lang, tapusin mo ang pamumutol at sana naman umalis kagad sa lugar. Sige na, mauna na kami. Pasimpleng inutusan ng matanda ang dalawang lalaki na umalis. Nagtataka si Rose habang sinusundan ng tingin. Kakaiba ang kilos ng mga ito. Para bang may kung anong nananalaytay sa katawan para maging ganon ang galaw at maglaway. Parang mga aso na nakahanda sa pagsunggab. Pagkatapos ng pamumutol, kagad din silang umalis alinsunod sa sinabi ng matanda. Pagdating ng kuweba, hindi maiwasang magtanong sama. Tay, sino po yung mga yun? Kung makipag-usap ka parang kakilala mo sila. Kung pangalan ng pag-uusapan, hindi ko sila kilala. Pero kung katauhan, walang duda. Alam ko kung ano sila. Huwag mo nang pansinin. Ganun lang talaga yung mga yun eh. Kung sakali man na makita mo ulit dyan sa labas, huwag ka magtatangka na makipag-usap. Lumayo ka dahil delikado sila. Napakunot ang noo ni Rose. Hindi na nag-usisa dahil nagsimula na sa paggulma ng bangko ang ama. Hindi na namalaya ng oras. Takip silim ng mapagtanto. Kagad hininto ng ama ang gawain. Bumaling sa paghahanda ng hapunan. Wala silang sapat na gamit. Idinaan sa kawayan ang pagluluto ng kanin. Ito na mismo ang trumabaho. Hindi pa masyadong maalam si Rose. Nang maisalang sa apoy, lumabas para puntahan ang mga pain na ikinalat sa gubat. Ito ang inasahan pagdating sa ulam. Habang wala ang ama, ipinagpatuloy ni Rose ang paglilinis ng kawayan. Hindi nagtagal umalingaw-ngaw ang amoy ng pagkain kahit wala namang nakahain sa paligid. Sinundan ito ng nakakakilabot na kaluskos sa labas. Bigla-biglang pag-alulong. Napapitlag pa nang marinig ang kaskas. Yung tunog na mga kuko na paulit-ulit, kumakalmot sa bato. Sinindihan ang sulo. Humakbang sa bukana ng kuweba. Inayos ito ng ama. Nilagyan ng bakod para walang maglabas-masok. Madilim sa bahaging iyon, pero may anino ng tao. Tinawag sa pag-aakalang si Tatay Yanong, pero nang maaninag ang nanlilisik na mga mata ay umatras. Dali-daling nagpunta sa pinakasulok ng kuweba para magtago. Pinatay ang lahat ng sulo. Maigpit ang hawak sa kutsilyo habang nakikinig sa ingay ng paligid. Kumakalampas ang bakod. May gustong pumasok. Lumilinaw ang nakakakilabot na halinghing. Hindi rin maintindihan kung bakit sumagi sa isipan ang inkwentro ng mga lalaki sa gubat
Mukha ng mga ito ang nasa isip. Lumakas ang kalampagan. Kalaunan ay sinundan ng hiyaw. Daing na parabang nasasaktan. Hindi nagtagal na mayani ang katahimikan. Nakainga nang marinig ang boses ng ama. Anak, lumabas ka na. Wala nang halimaw. May ligaw na hayop lang na nakapansin dito sa kuweba kaya nagpupumilit na pumasok. Dati ang nananahan dito eh. Huwag mo nang alalahanin. Pinakitaan ko ng angas eh. Ayan, natahimik. Wika ng ama. Napanatag ang loob ni Rose. Kinabukasan maagang nagtungo sa bayan upang maihatid ang papag at mga bangko. Malaking halaga ang binayad at nakatanggap pa ng papuri. Dekalidad ang gawa ng ama. Nadaig pa yung hulma ng eksperto. Pagkatapos ng transaksyon, naglibot muna sa lugar upang makabili ng kinakailangan. Habang pumipili ng gamit si Rose, nakatagpo naman ng negosyante ang ama. Nakipagkontrata para sa paggawa ng bangko. Sunod-sunod ang swerte natin ngayon ah. Sapat na po ba yan para makauwi tayo ng Bohol? Gusto ko na kasing manirahan sa tunay na bahay. Hindi naman sa nagrereklamo ko tay. Pero alam niyo naman mas mainam kapag nasa ilalim ng maayos na bahay. Malapit na anak. Tatapusin ko lang ang kontrata na binigay sa akin tapos uwi na tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo magtatagal ng 1 buwan. Muling naglibot sa gubat para makakuha ng kawayan. Sa kabilang direksyon para hindi makaengkwentro ang mga lalaki. Kaso parang baluarte ang buong lugar. Ilang kawayan pa lang ang naputol. Lumitaw ang mga ito. Sumunod si Rose nang sumenyas ang ama na lumapit. Binulungan na anuman ang magpapansin ay huwag magpapadala. Ibinuhos ang atensyon sa paglilinis ng kawayan. Pero masyadong maparaan ang mga ito. Nilalabanan ng dalaga ang panlilinlang. Umaksyon ang ama bago pa siya madala. Mga iho, magandang tanghali. Ipapakiusap ko lang sana na kung pwede pabayaan nyo kami. Pumuputo lang naman ang kawayan eh. Yun lang ang kailangan. Alis din kami pagkatapos kagaya nung nakaraan. Mukhang sa inyong buong gubat ano. Kahit saan kami pumwesto, palagi nyo kaming nasusundan. Bakit ba kasi dito kayo napadpad? Teritoryo namin ang lugar, kaya hindi kami pumapayag na kung sino-sinong bastang papasok. Ganun ba? O sige, ganito na lang. Bibili ako ng kawayan para magkasundo tayo. Magkano ba ang presyo? Hoy tanda, hindi mo kami madadaan sa ganyan. Ang gusto namin umalis kayo at wag na mambulabog. Wika ng isa pang lalaki. Dumukot ng barya sa bulsa si Tatay Anong. Inihagi sa kinaroroonan ng mga binata. 10 piso para sa naputol na 5. Pasensya na sa pambubulabog. Rose, pasanin mo ang maliit. Bilisan mo ang lakad. Akma na sanang aalis ang mag-ama nang humarang ang mga ito. Gulat si Rose dahil sa sobrang bilis ng galaw. Nasa malayo pa lang kanina pero ngayon ay mukhaan ng karap. Hinila siya ni Tatay Anong patungo sa likuran. Hindi namin kailangan ng pera. Hindi kami ganong kababang uri para madaan sa anumang areglo. Tanda, ginalit mo kami ng gusto. Parang nagbago yung nais namin eh. Ganito na lang, sa amin na ang anak mo. Malaya ka makakalis sa lugar na to. Kinilabutan si Rose nang mapansin ang malagkit na titig ng mga ito. Pero napalitan ng pagtataka nang tumawa si Tatay Anong. Aba, masyado pang bata ang anak ko para ipagkasundo kahit kanino. Mga iyo, iintindihin ko na lang na hindi sinasadya ang sinasabi nyo. Sige na, padaanin nyo kami bago pa may mangyaring hindi maganda. Kapag nagkataon, wala akong papatawarin sa inyo. Sige kayo! Hindi tumawa ang mga binata. Ginawang biro ang banta ni Tatay Anong. Malakas ang loob mo, tanda.
Hindi mo kami kilala, kaya huwag kang maggamon. Baka mamaya karne mo maging hapunan namin. Lumapit ang binata. Sinampal-sampal si Tatay Yanong. Minamalit ito ng husto. Kinabahan si Rose dahil unti-unting bumibigat ang presensya ng mga ito. Namumula ang magkabilang pisngi ng ama sa paulit-ulit na pagsampal. Hindi naglaon. Gumante ang ama ng masagadang pasensya. Pasimpleng binalian ng braso ang binata na ikinagulat ng kasama. Lumapit para sumaklolo, pero isang suntok lang tumilapon sa kalayuan. Nahirapang bumangon. Napuruhan sa dibdib. Parehong uminda ang dalawang binata. Maayos ako nakipagkasundo sa inyo, pero kayo ang nag-aagas. Pasensya na, kayo naman itong nauna eh. Kumante lang ako. Rose, halika na! Nagmamadali sa pag-alis ang mag-ama bago pa bumangon ang mga binata. Hindi may kakaila ang lakas ni Tatay Yanong dahil na rin sa pisikal na pangangatawan. Ang ipinagtataka ni Rose, saan humugot ng karagdagang lakas para itumba ang kalaban ng ganon? Mababakas sa mga binata na hindi ordinaryong tao. Hula ng dalaga, aswang ang mga ito dahil sa pagbanggit ng karne at noong binanta ng ama na magiging hapunan. Gayunpaman, pinili na wag pag-usapan dahil abala si Tatay Yanong sa pagtatapos sa mga bangko. Kinulang sa kawayan kaya nag-isip ng paraan ang ama kung paano makakakuha. Malapit na rin ang araw ng napag-usapan kung kailan kukunin ng mamamakyaw. Sa puntong ito, iiwan sana si Rose dahil magmamatsyag pa naman sa paligid ang ama. Kaso nagpumilit na sumama. Sa kabutiang palad, may nakasalubong na magkakahoy. Nagtanong kung saan libreng makakakuha ng kawayan. Ang sagot nito, libre namang makakuha ang lahat dito sa gubat. Ang kaso nga lang, kailangan mag-ingat dahil may mga tao na mahirap kasundo. Naunawaan ng ama ang tinutukoy nito. Tinuro na magkakahoy ang bahagi kung saan din ito madalas namumutol. Iho, dito ako kumukuha ng kahoy, kawayan, at iba pang pwedeng mapakinabangan. Lupa ito ng yumao kong ama, kaya walang pwedeng manita kung hindi ako lang. Ako na lang kasi ang natirang buhay sa pamilya namin. O siya, maiwan ko na kayo dahil marami pang gawain. Mag-ingat lang din dahil hindi natin alam baka may nangungulit dyan. Tumango lamang si Tatay Yanong. Iniwan din ng magkakahoy ang balsang pansaka at kalabaw para makatulong sa paghakot. Babalik kinabukasan para kunin ang pinahiram. Sisimulan kagad ang pamumutol ng kawayan dahil hinahabol din ang oras. Naparami ang pamumutol. May permiso sa magkakahoy kaya walang problema. Hindi rin napansin ang oras. Abala sa pamumutol si Tatay Yanong. Si Rose naman ay tutok sa paglilinis. Parehong nagulat nang mapagtantong madilim na ang paligid. Nagmamadali sa pagtali ng kawayan sa balsa. Pumwesto sa ibabaw ang dalaga, samantalang ang ama ay sumampa sa likod ng kalabaw. Habang nakatutok sa daan, napansin ni Rose ang figura sa sanga ng puno. Hindi masasabing hayop dahil parang tao ang katawan. Hindi lang malinaw dahil madilim. Binaliwala ito pagdating sa unahan, kaso nga lang muli na namang nakita. Sa pagkakataong ito, dalawa ang nagparamdam. Hindi naglaon. Sumenyas ang ama na lumapit sa likod nito. Inabutan ng patalim at sinabing maging alerto. Kinilabutan si Rose, hindi lang sa napapansin kung hindi sa tono ng ama, na para bang may masamang mangyayari. Walang imik na sumunod na lamang. Pagdating sa unahan, nagwala ang kalabaw ng may humarang. Tumilapon ang mag-ama. Nagkandawatak-watak ang mga kawayan. Dali-daling itinayo ni Tatay Yanong ang dalaga. Itinago sa likod para protektahan. Hanggang sa sumugod ang mga nilalang. Sabay na umatake. Si Tatay Yanong ang pinagtulungan.
Dumagan ng isa habang nagpapaulan ng kalmot. Dumadaing na ito, nasasaktan. Kung hindi lang naihagis ni Rose ang sulo, hindi makakaligtas ang ama. Subalit bumaling sa kanya ang atensyon ng isa. Napasandal na lamang ang dalaga sa puno nang gumapang palapit ang aswang. Hindi nakakilos, pumikit na lamang. Inakalang magiging katapusan na, pero nakaligtas nang bumangon ang ama para ibalibag ang nilalang. Sumabog sa galit si Tatay Yanong. Dito nasaksiyan ni Rose ang malupitang galaw ng ama. Hinamon ng aswang. Sabay subugod pero parehong bumagsak. Binalian ng braso. Binti. Inikot ang leeg para wakasan ang buhay. Yun lamang ang ginawa. Tumba ang mga kalaban. Anak, ayos ka na ba? Nasaktan ka ba? May galos ka ba? Sunod-sunod na tanong ng ama habang sinusuri ng tingin ang katawan ng anak. Umiling si Rose bilang sagot. May galos pero hindi gawa ng aswang. Tumama naman ang siko sa bato na naging sanhi nito. Gayunpaman kinabukasan pagsikat ng araw na ganap ng albularyo. Swerteng nakasalubong muli ang magkakahoy. Sa kabutiang palad isa pala itong manggagamot. Nabigyan ng paunang lunas ang sugat sa mukha ni Tatay Yanong. Naagapan din ang galos ng dalaga. Kahit ang nakuwang sugat mula sa bato, nilapatan ng orasyon para linisin, maging ang kaloob-looban. Nabahala ang magkakahoy dahil aswang ang nakainkwentro. Kaya pala nagulat ako. Nag-ingay ang kalabaw kagabi. Akala ko nakawala mula sa inyo eh. Yung pala may aswang na nakasalubog. Mabuti nalampasan niyo ang hamon ng nilalaga. Nagkasugat kaya nung ha. Pero sa kabutiang palad, bababaw lang. Hindi naman po ako papayag na may masamang mangyari lalo na sa anak ko. Magkakamatayan muna kami bago nila masaktan si Rose. Tumango si Mang Fernand, pero makikita sa reaksyon na may pagdududa. Gayunpaman, tinapos ang usapan na magpaalam ang mag-ama. Balik pagtutok sa gawain. Doble ang kilos dahil sa paghabol ng oras. Marami pang huhulmahin. Nang matapos ang lahat, kagad dinala sa bayan. Sa bayad na tinanggap, umabot ang pera sa gastusin na kailangan para sa pag-uwi. Tuwang-tuwa si Rose dahil sa wakas, makakabalik na sa tahanan doon sa Bohol. Maagang natulog upang makapagpahinga ng maayos. Kinabukasan ng balak na pag-uwi. Ang problema, may umatake. Maimbing ang tulog ng mag-ama nang may pumasok sa lugar. Pulido ang bakod at ginawang pinto. Pero dahil aswang ang kalaban, walang kahirap-hirap na nakalusot. Swerte lang na napansin kagad ni Tatay Yanong. Kagad sinunggaban, pero mabilis itong gumanti. Nagtamo ng sugat sa pagkakataong ito sa mata. Gayunpaman pinilit na makalaban. Nakakagante ng pag-atake. Tinamaan ng aswang para umangil at nagmamadaling tumakas. Hindi hinabol dahil kumirot ang sugatang mata. Nagmungkahi si Rose na pumunta sa tahanan ni Mang Fernand pero hindi pumayag si Tatay Yanong dahil malaki ang tsansa na harangin ng aswang sa labas. Hindi siya makakalaban ng todo dahil napuruhan. Upang makaiwas sa karagdagang pahamak, nanatili sila sa lugar. Alinsunod sa utos ng ama, kumuha ng baso ng tubig si Rose at saka tinanggal ang nakapalupot na tali sa bewang nito. Nagtataka siya kung ano dahil bala ng baril ang bumungad. Hindi muna umimik dahil inuna ang kalagayan ng ama. Matapos mainom ang tubig na pinagbabara ng bala, humupa ang sitwasyon. Maayos na binendahan ng mata. Nang kalmado na ang lahat, nagtanong si Rose. Tay, ano po bang bala to? Bakit parang ginagamot yung sugat nyo? Gamot po ba yan? Makikita ang pag-aalangan ni Tatay Yanong. Pero sa huli ay sinagot din ng anak.
Ang laman ng balang tanso ay dasal at kombinasyon ng samot-saring pangontra sa aswang. Ginawa itong habak para hindi matanggal sa katawan. Layong protektahan ang magtatangan kung sakaling magkasugat ay mababaw lamang. Nalinawan si Rose dahil may mga sandali na tahimik ang ama. Taimtim ang pagdarasal at may sinasambit na ibang lengguwahe. Lahat ng mga katanungan noong nakasagupa ang aswang ay nasagot ngayon. Kaya pala malakas yung lobo, tatay ah. May tinatago ka palang armas. Paano kung napuruan na talaga? Kaya ka bang ipaglaban ng tangan na yan? Ito ang tanong na nagpatahimik kay Tatay Yanong. Naubusan ng salita. Walang makapa na sagot. Ikaw talaga anak, masyadong malikot ang isipan mo. Kung ano-anong tanong yung pumapasok ko. Pero tama ka nga. Kaya pa ba ako ipaglaban nito kung sakaling malakas ang kalaban na harapin? Para sa akin, oo. Lalo pat buo ang paniniwala ko. Walang imposible. Ang paniniwala, makapangyarihan yan kaysa sa anumang sandata sa mundo. Kaya nitong labanan ng kamatayan. Tignan mo ang nangyari sa akin. Ilang beses na tayo nakasagupa ng aswang. Pero hanggang ngayon buhay pa rin ako. Ito ang patunay ng paniniwala, anak. Tumango si Rose. Ibinalik na rin ni Tatay Yanong ang habak sa pagkakatali sa bewang. Nang sumikat ang araw, binisita nila si Mang Fernan. Pinasuri ang kalagayan ng mata. Kagad hinanda ang mga sangkap sa panggagamot. Sa dinami-dami ng halaman, ugat, langis at iba pang gamit. Isa lang ang umagaw ng pansin ni Rose. Ang palawit na kwintas ng manggagamot, kagaya ng ginawa ng ama. Ibinabad sa tubig, inihipa ng orasyon. Ang tubig ang paulit-ulit na winisik sa sugatang mata. Pagkatapos ng 3 beses, dasal naman ang inilapat. Ganon din ang paulit-ulit na ginawa ni Mang Fernan bago itapal ang dahon sa mata. Maayos na ikinabit ang benda. Matanong ko lang, Yanong. Ikaw ba'y may nilapat na gamot sa mata mo? Malubang tignan ng sugat pero magaling na ang loob nito. Hindi ganun kabilis maghilo maliban na lang kung may ginawa ka. Huwag kang mag-alangan. Pareho naman tayong may nalalaman. Naagaw ang atensyon ni Rose sa takbo ng usapan. Inilapag ni Mang Fernan ng kwintas. Tinanggal naman ni Tatay Yanong ang habak. Nagpalit ang dalawa. Panay titig sa kanika nilang gamit. Kalaunan ay nagtawanan. Aba, nakahanap na ako ng kakampi. Matibay itong mutya ng saging katulad ng benepisyong binigay sa kalusugan ng tao. Mabisang gamitin sa panggagamot. Etong sa akin naman, kombinasyon ng pangontra at orasyon. Ginawa kong habak. Ikaw ba mismo ang gumawa? Masyadong pulido at ang layon ay protektahan ka laban sa sugat na matatamo mula sa kalaban. Balat lang ang may hiwa sa'yo ah. Mula ito sa nakababata kong kapatid. Siya ang gumawa. Tinuruan lang ako ng orasyon at dasal para ipakain sa habak. Utang na nga sa kanya ang buhay ko dahil ilang ulit na ako nasangkot sa engkwentro pero hanggang ngayon humihinga pa rin. Nagpatuloy ang usapan. May natutunan naman si Rose habang nakikinig. Doon na rin sila nagpahinga. Pagsapit ng hapon bumalik sa kuweba para kuhain ang mga gamit. Balak ng lisanin ang lugar. Sakto lang na nakapasok. Bumungad ang matanda kasama ng mga binata nung araw. Akala ko wala na akong aabutan. Namasyal lang pala kayo. Kumusta ang pakiramdam na nakapatay ng 2 aswang? Sumagot ka para malaman ko. Natutuwa ka ba? Nasisiyahan. Hindi ko lang inasahan na magwawakas ang buhay ng mga alaga ko sa ganung paraan. Naunawaan ni Tatay Yanong ang pinupunto nito. Ikaw rin ang lumantad sa katauhan ng mga alaga mo. Sila pala ang aswang na sumugod sa amin. Ngayon ko lang nalaman. Akala ko iba Salamat sa impormasyon, Manong. Bumakas ang galit sa mukha ng matanda.
Inihanda nito ang sarili para sa pagsalakay. Aminado kong mahina at may kamangmanga na mga alaga ko. Pero tignan natin kung uubra ka sa akin. Ano ba ang gamit mo, iho? Tumingin sa paligid si Tatay Anong. Dinampot ang nakatarak na kawayan sa tabi. Itong kawayan na kinuha ko mula sa balwarte nyo. Tignan natin kung uubra ka sa kawayan. Ngumisi ang matanda. Sumenya si Tatay Anong kay Rose na tumabi. Dumampot ng patalimang dalaga bago nagtago malapit sa bukana ng kuweba. Hindi naglaon. Nagtuos ang ama at ang matanda. Nagpalit anyo bilang aswang. Ngayon lang din napagtanto ng dalaga na may aswang na kaya magpalit kahit tirik pa ang araw. Nang balikan ng pansin ng kaganapan, kasalukuyang nagpalitan ng atake ang mga ito. Walang tigil sa paghambalos ng kawayan si Tatay Yanong kapag nakatsyempo. Ang nilalang sa kabilang banda ay panay ilag. Umiiwas sa talim ng kawayan. Hirap din itong lumapit dahil sa bisa ng tangan. Hindi nagtagal nadaplisan ng halimaw. Pansamantalang dumistansya. Ano? Susuko ka na ba? Daplis pa lang yan. Masyado kang kampante, iho. Kung tutuusin, hindi naman pang kalahatang proteksyon ang tinatangan mo. Ang bisa niyan ay para hindi ka magtamo ng malubang sugat, tama ba? Sa kabilang banda, oo. Pero malay mo, may kaya pang ibuga. Ano? Itutuloy ba natin o mag-uusap lang tayo? Sa tono ng pananalita ng ama, nainis ang aswang. Bumalik sa pag-atake. Pero sa pagkakataong ito, si Tatay Yanong ang tinamaan. Tumilapon matapos makalmot sa dibdib. Napunit ang damit. Ngumisi ang aswang. Umalingaw-ngaw ang ingay sa buong kuweba. Hindi maitago ni Rose ang pag-aalala. Nang makatsyempo sumenya sa ama, hinagis ang patalim na siyang ginamit nito. Sumakto naman na sumugod ang aswang. Dumiretso sa ulo ang kutsilyo. Nang mapagtanto ni Tatay Anong, sinaksak ng sinaksak ang aswang. Hindi tinigilan hanggang sa lagutan ng hininga. Matapos ang kaganapan, dinaanan nila si Mang Fernan. Binanggitang tungkol sa kaganapan. Nangako naman ito na siya na ang aako sa paglilinis ng kuweba. Dito na sila tuluyang umalis sa lugar. Habang lula ng barko, tanaw ni Rose ang unti-unting pagliit ng isla. Panay pa rin ang panginginig sa katawan dahil sa kilabot. Hindi nilubayan ang pangyayari. Paulit-ulit sumasagi sa isipan. Napapailing na lamang ng sulyapan ng ama. Maimbing ang pagtulog nito sa tabi na para bang hindi galing sa matinding laban. Nang sipatin ang dibdib nito, bumungad ang gamot na inilapat ni Mang Fernan. Maayos na ang kalagayan ng ama. Magmula nang mapa sa kamay ang habak. Hindi na siya nasangkot sa anumang panganib. Isa pa, binantayan din siya ng ama kung kaya't sa tuwing may magtatangka ay naitataboy kagad. Ito ang karanasan ni Rose gamit ang habak. Isang uri ng pangontra na ginawa ng ama. Hindi lamang upang mabigyan sila ng proteksyon. Ginagamit din ito sa iba't ibang larangan na makakatulong sa kanila sa araw-araw. Ang payo ni Rose para sa lahat ng nakikinig. Huwag magpakampante. Mas mabuting merong tinatangang pangontra. Hindi natin alam na baka ang mga nakakasalamuha, na baka ang mga nakakasama sa araw-araw ay aswang.